Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magbibigay ako ng devotion at merong konting problema no sa cam kaya wala akong cam ngayon. So anyway, hindi po yung magiging hadlang para makapag-aral tayo at makapagbigay ng devotion, salita ng Panginoon. So ang ating pag-aaralan po ngayon ay nasa Colossians chapter 1 verse 2. Colossians chapter 1 verse 2. Sabi po dito no, si Pablo po ang nagsasalita at ang kausap niya ay ang mga mananampalataya sa Colossians. Sabi rito, "To the saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae, grace to you and peace from God our Father." So, dito meron tayong mga ilang bagay no, na gusto kong pansinin at gusto kong bigyan din ng diin. Especially, yung last part po, no, yung grace to you and peace from God our Father. So, pero tingnan po muna natin yung first part, sabi rito, no? To the saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae. So, sabi rito, to the saints. Sa Tagalog, siguro, pag sinabing saints, santo, no? Akala natin ay ang santo ay meron tayong idea, no, na yung santo ay parang yung Santo Niño or what, no? Pero ang biblical saints po na tinuturo ng Bible ay patungkol po to sa mga taong buhay na nakakilala sa Panginoon. So halimbawa, tayo, meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Ang view sa atin ng Panginoon at ang based sa biblical definition ng saints ay tayo yon. Tayo po yung mga buhay na nakakilala sa Panginoon. So once po na tayo ay pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon at nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya, tayo po ay mga saints or santo. So hindi po kinakailangan na mamatay muna tayo tapos parang mayroong mga seremonya para tayo ay maging santo. Hindi po ganoon, no? Ang saints po sa Bible ay patungkol po to sa mga taong buhay na nakakilala sa Panginoon. So, based dito sa context, ang mga saints dito ay ang mga mananampalataya sa Colossians. At hindi lang sila basta mananampalataya, kundi sabi po, no, sila po ay mga faithful na mga kapatid sa Panginoon. So, ibig sabihin talagang sumusunod sila sa kalooban ng Panginoon, sa mga turo ng Panginoon, tapat sila sa Panginoon. So, basically, ganon. So, hindi lang sila saints, kundi sila ay mga tapat na namumuhay at sumusunod sa Panginoon. So, basically, yun po yung pinapakita dito, no, sa unang part na to the saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae. So ngayon, dun po tayo sa may pangalawang part, sabi rito, no? Grace to you and peace from God our Father. So, kung mapapansin po natin, no, especially sa mga sulat ni Pablo, at siguro kung nagbubukas tayo ng Bible or nagbabasa tayo ng Bible, laging sama itong grace at saka peace, no? Biyaya ng Diyos at kapayapaan ng Diyos. So ano ba ang ibig sabihin nito? Kasi meron tong parang theological implication na kung saan bakit kaya laging sinasabing grace and peace. Hindi ba pwedeng peace and grace? So, pansinin po natin no, kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, makikita natin laging grace ang nauna. Grace to you, sabi, o di kaya grace and minsan sinasabi pa love, no? Pero nauna yung grace sa especially sa mga salutation, no? Sa unang part ng sulat ni Pablo. So grace to you and peace from God our Father. So siguro maganda tingnan muna natin ano ba ibig sabihin ng grace or biyaya. Ang 'di ba minsan sinasabi ko nga ang kaligtasan ay by grace. At yun po ang tinuturo ng Panginoon, yun po ang tinuturo ng Bible na ang kaligtasan ay by grace. Kaya dito, ano bang ibig sabihin muna ng grace? Ang ibig sabihin ng grace ay para pong ano te, let's say sabihin na natin para mas madali no parang illustration, ay let's say sabihin natin parang isa tong regalo na mula sa Diyos, pero hindi tayo karapat dapat tumanggap ng regalong ito. So something ganun po, no?
na yung grace na hindi tayo karapat-dapat tumanggap, pero nakatanggap po tayo. So, yun po yung ibig sabihin ng grace dito. Yun po yung definition po ng masasabi nating biblical grace. So, sabi ni Paul Shra, grace is unconditional love toward a person who does not deserve it. Sulitin ko po, no, sabi ni Paul na sabi niya, grace is the unconditional love. So unconditional love daw tong grace toward a person who does not deserve it. So yun po yung grace. Kaya yung sinabi ni Pablo na grace to you na mula sa Diyos, tayo po ay mga taong makasalanan at hindi tayo karapat-dapat mahalin, hindi tayo karapat-dapat i-bless ng Panginoon, pero dahil sa biyaya, dahil sa grace, ay nakareceive tayo nito. Nakatanggap tayo nito. So parang kaligtasan, hindi tayo karapat-dapat maligtas dahil sa kasalanan natin. Wala tayong ginawa para sa ating kaligtasan. And yet, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. So basically, ang isang tao ay kapag nakatanggap ng grace sa Panginoon, meron po siyang tinatawag na let's say buhay na walang hanggan. So sa Bible, meron tinatawag na common grace at special grace. Yung common grace ay para to sa lahat ng tao, either masama or mabuti, ay nakakatanggap nito. Isang halimbawa nito yung ulan, yung tubig, yung hangin. So yan po ay common grace. Pero yung tinatawag na special grace ay ito po yung patungkol sa kaligtasan na ang Diyos ay pumili ng mga tao para iligtas po niya mula sa kapahamakan, mula sa impyerno po, no. So dahil sa biyaya ng Diyos, ay tayo ay naligtas, tayo ay pinili, at ang nangyari, sabi rito, again, no, grace to you and peace, kapayapaan po, no, sabi. So dahil nakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos, ang isang naging resulta po nun ay nagkaroon tayo ng kapayapaan mula sa Diyos. Ano bang ibig sabihin nito? Nung hindi pa po tayo nakakatanggap ng biyaya ng kaligtasan, tayo po ay namumuhay sa kasalanan at sabi ng Bible, tayo daw po ay mga kaaway ng Diyos. Kasi parang sabi ko nga po, parang dalawang kingdom yan, kingdom ni Satanas at kingdom ng Panginoon. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, nung wala pa tayong grace, o hindi pa natin natatanggap itong grace ng Panginoon, tayo po ay nasa kadiliman at tayo po ay kaaway ng Diyos. Pero dahil sa grace ng Diyos, mula sa kadiliman tayo daw po ay kinuha at nilipat dito sa kaliwanagan. So dahil sa biyaya ng Panginoon tayo ay naligtas, at dahil dito sa biyaya ng Diyos at dahil sa kaligtasan na ginawa ng Diyos, tayo daw po ay naging parang naging kabati na ng Panginoon po, no? Kasi dati nga po tayo ay kaaway ng Diyos. So meron po tayo ng kapayapaan. So dati tayo ay at war dun sa Diyos, pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus at dahil sa biyaya ng Diyos, tayo daw po ay mayroong kapayapaan mula sa Diyos. So ito po yung ibig sabihin nitong Colossians chapter 1 verse 2. So ano po yung mga itinuturo sa atin dito? So una, ang pwede nating matutunan dito, yung word na saints, tayo po yun. Sa panahon natin ngayon, tayong mga nabubuhay, tayong mga sumusunod sa Panginoon. Then pangalawa po, yung grace ng Diyos ay bagamat hindi tayo parang deserve na tumanggap, hindi tayo deserve na makatanggap ng kaligtasan, and yet dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. At dahil naligtas tayo daw po ay payapa na mula sa Panginoon. Tayo ay parang bati na ng Diyos. So dati po kasi tayo nga po ay kaaway ng Panginoon. So hindi ko po alam kung
ano po ang relasyon nyo or kalagayan nyo sa Panginoon, pero dalawa lamang po yung masasabi ko. Kapag kayo po ay may personal na relasyon sa Panginoon, kayo po ay nakatanggap ng kaligtasan, biyaya ng Diyos, at meron po kayong kapayapaan mula sa Diyos. Pero kung hindi nyo pa po natanggap ang biyaya ng Diyos, isa lamang din po ang pinapakita, kayo po ay kaaway ng Panginoon at kayo po ay wala pang buhay na walang hanggan. So mahalaga po na tayo ay laging mag-aral ng salita ng Panginoon para lumalim. At again, hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin ng Panginoon na lumalabas sa kanyang bibig po. No? So mahalaga na tayo po ay palaging